Nag-practice na ba kayong gumising ng maaga? Dahil 29 days na lang, simbang gabi na, at 39 days na lang, Pasko na. Marami pang araw para negosyo ay simulan at kumita. Ito ang mga business ideas na patok ngayong bare months. Ang Christmas capital ng bansa may bagong produkto, isang parol na hindi lang maganda tignan, masarap din pag inyong natikman. Lasang Pasko! Yung Christmas parol kasi, it's so colorful na it brings joy to everyone. Pag Christmas, they usually put it sa table nila. Hindi lang siya food, isa din siya sa main design sa table. Kasal na naudlot, naging negosyo. Ang bright idea ng isang bride na nauwi sa malaking kita. A week before our wedding date, na-cancel. Tinry ko lang naman i-post. Nagkaroon ng nagkagusto. Yung unang pagkabenta ko nun, umabot siguro around 10,000 or 11,000. Buwan-buwan po, around 6 digits po yung kinikita namin. Kaliwat ka ng party sa darating na Pasko, hindi na hassle dahil may food tray na kukumpleto sa inyong salo-salo. Marami sa mga customers namin tatawag, may party kami mamayang gabi, o biglang may bisita kami na darating. Eventually, hindi mo na sila matatanggihan. Nag-start na kami mag-offer ng same-day deliveries within 3 hours lead time. Lahat na yan sa Pera Paraan! Kinikilig ka ba sa lamig? Nako, dapat mas excited kang kumita dahil Pasko na, negosyo pa. Kumukuti-kutitak, bumubusi-busilak, ganyan ang mga parol ng Pampanga. Bukod sa magandang pagmasda ng mga ito habang kumukurap-kurap, ubod din daw ito ng sarap. Ito ang mga makukulay na parol cake, edible o pwedeng-pwedeng kainin. Dahil hindi na lang tuwing may birthday ang cake, patok doon itong negosyo tuwing Kapaskuhan. Hudyat na papalapit na ang Pasko ay ang makukulay na dekorasyon sa mga kabahayan. Join din dyan ang mga celebrity na kanya-kanyang tema pa. Mga kapuso, samahan niyo akong mamasko sa Christmas capital ng bansa, ang Pampanga! Iba't ibang klase ng parol ang itinitinda rito. Ayan na, hello Fatima! Hello po! Buti na akong bigay sa'yo parol kasi bakit naman kasi lonely yung parol mo? Isa-isa. So, gawin natin 4. Surprise ko yan sa'yo. Yan. May surprise din po ako sa inyo. Tara, papasok tayo. Ganon, nagulat Yes, ako doon. po. May surprise pala ako dito. Lika, let's go inside. 2016 nang buksan ni Chef Fatima ang kanyang shop dito sa San Fernando City sa Pampanga. Before ako ipanganak, yung mami ko nagbe-bake na siya. So ito yung nagbigay sa akin ng inspiration to become a chef. Makalipas ang 3 taon, naisipan niyang gawing disenyo ng kanyang mga cake ang parol. 10,000 piso ang puhunan niya rito. So yung parol cake, inspired siya sa aming province, which is Pampanga. We all know that Pampanga is Christmas capital of the Philippines, and Pampanga is also the center for culinary arts. Yung Christmas parol kasi, it's so colorful na it brings joys to everyone, lalo na pag sa bahay nag-design ka, tapos may mga dadaan lang, tapos makikita nila yung mga lights. It brings so much happiness to everyone. Dahil sa kakaibang pakulo sa kanyang cake, bumida na ang kanyang parol cake sa Provincial Magazine. Kilala si Chef Fatima sa makukulay at kakaibang disenyo ng cakes. Halos lahat daw ng natatanggap niyang order custom-made o pasadya. Pero tuwing bare months, pinakamabenta raw ang kanyang parol cake kahit isa lang ang disenyo nito. Kasi alam naman natin nowadays yung mga like gusto nila yung mga Instagram, yung things they can post, yung maganda sa paningin. They usually put it sa table nila pag Christmas kasama nung mga lechon. Hindi lang siya food, isa din siya sa like main design sa table. Hindi lang daw sa disenyo ng parol cake mararamdaman ang Christmas season, kundi pati na sa flavor nito na tsokolate de batirol. Okay, pinili ko yung batirol kasi alam naman natin na pag sa bahay, pag nagtimpla ka ng batirol, like sasabi na, amoy Pasko. Kasi yung peanutty and chocolatey flavor ng batirol is usually nagiging trend yung mga ganyan drinks every Christmas.
Sa paggawa ng cake, paghahaluin lang ang dry ingredients: harina, cocoa powder, asukal, asin, baking powder, at baking soda. Isunod ang itlog, vanilla extract, gatas, tubig at mantika. Paghahaluin lang ito saka ilalagay sa molde at ibibake. Para sa filling at frosting, paghahaluin lang ang chocolate buttercream at chocolate de patirol. Babalutan muli ng buttercream frosting ang buong cake at didisenyuhan ng dripping icing. Para sa mismong parol, gumagamit si Chef Fatima ng edible printed design bilang guide. Wafer sheet po siya with edible ink, naka-base siya ng fondant. Parang ito po yung mga nakalagay din sa Turones de Casoy. Yes. Bali, we have star tips, so maliliit po sila na stars. So magpo-form tayo ng maliliit na star, tas mabubuo siya ng malaking star. Nako, it's my turn. Good luck sa bibili nitong cake na gawa ko. Sige, practice muna tayo. Dahil hindi natin sigurado. Ay, malaki. No? Opo, konti lang po. Yan, manang ganun ma. Ayan po. Yan, ganyan po. Yan, pwede na maging chef. Pwede na maging chef. Ay! Sabi ka! Ano ba yan? Nadiin ko masyado. Ang importante, di ako lumampas. Nakaka-nervyos. Kung saan direksyon nagpunta yung Yan! Mukha din naman siyang parol. Diba? Parang yung akin, bukol-bukol. Okay lang po. Yung ginawa ni Fatima, ang ganda. Tinitingnan ko. Siyempre, may bibili dito. Lalo na kung bebenta ng mura. Ayan maganda kaya. Kamukarting yung parol yan. Chef Fatima, ikaw na magtuloy nito. Di ko na carry. 30 minutes daw ang nagugugol na oras para sa isang cake. Kaya masasabing labor of love ang pagbuo ng parol cake. Tiki man na! Yan ang exciting part sa cake, ang pag-cut. Oh, wow! So this is chocolate batirol. Chocolate ito. Chocolate batirol. Ayan, kita niyo ba yan? Yan. For the first time, nakatingin tayo ng kakaibang flavor. Pinoy na Pinoy. Lasang peanut butter, batirol. Parang 3-in-1 no? Combination of flavors po siya. Combination of flavors. So, asarap ito sa kape. Mukhang hindi lang ako ang natuwa sa parol cake. Lasang Pasko. Sarap. Yung lasa and yung design, as you can see. Pwede siyang for giveaway, for Christmas. Nakakasarap siya kainin, lalo na kasi yung nakikita mo, lalo na pag Christmas talaga. Maliban sa parol cake, may Christmas cookies din na may disenyo ring parol at Santa Claus at reindeer cakes. Pagsapit ng Pasko, umaabot daw ng halos 500 orders ng Christmas cakes ang nakukuha nila. Sobrang pagod, but I have my team with me, so medyo madami naman po kami. Everyone has a task to do. There will be like focus for parol cakes, may mga nakafocus sa bento, may nakafocus sa designing. So it's a task by person. Nakatutulong daw ang ginagawa nilang pre-order system tuwing peak season gaya ng Pasko. So 1 month pa lang i-release na namin sila for pre-ordering. Malaking advantage yun, lalo na sa mga businesses. Kailangan talaga meron kayong lead time with each order, lalo na kasi pag nagsabay-sabay sila. It takes process para matapos ang isang cake. Gaya ng kanyang parol cake, makulay rin ang kita ni Chef Fatima sa kanyang seasonal cakes. With our Christmas cakes, kumikita kami at least 5 digits for the whole season. Walang duda na tuwing sasapit ang Pasko, mas kumikita ang mga negosyo. Para sa akin, bilang isang negosyante, kailangan maging creative and adaptive tayo. Lalo na ngayong Christmas, kailangan sumabay tayo sa trend para hindi tayo mapag-iwanan. Paano kung ang pangarap na kasal mauwi sa drawing, imbes na here comes the bride?
Here comes the trouble. So, a week before our wedding date, na-cancel. So ngayon, na-move ng 1 year yung wedding namin. Na-stress ako sa pagpa-prepare kami, no? Tapos biglang a week before, hindi namin alam yung term na lockdown. First time, hindi ko alam kung ano mangyayari. So, full of uncertainty. Handa na ang lahat at maglalakad na lang sana sa altar ang bride-to-be noon na si Kate. 209 ang nadagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nang biglang magkapandemya, ang inaakalang ilang araw na lockdown na uwi sa ilang linggo, ilang buwan at umabot pa ng taon. Kasama ng naunsyaming kasal ang pagkakatenga ng mga gamit nila ng kanyang groom na si Carlos. Pati na ang dapat giveaway sa kanilang principal sponsors na ceramic plates and bowls. Kaya ang solusyon ni Kate, imbis na magmukmok, pagkakitaan na lang, ang nakatambay na ceramics. Tinry ko lang naman i-post. Nagkaroon ng mga nagkagusto, kaya parang nagka-idea ako, baka may gusto din ng ganitong produkto dito. 6,000 piso ang nagastos nila sa pagbili ng ceramics. Nang ibenta, nag-mark up siya sa presyo para kahit papaano ay kumita. Buenas naman ang hatid ng kanyang buena mano. Pinakyaw agad ang 10 set ng ceramic plates and bowls. Nung unang pagkabenta ko nun, umabot siguro around 10,000 or 11,000 pesos. So parang halos na doble yung ginastos namin doon. Dito niya nakita ang potensyal ng produkto. Sa murang halaga, may giveaway ng mukhang syala. Gusto kong pasukin yung market na yung mga budgetarian bride ba, magkakaroon sila ng chance na magkaroon ng magandang souvenir at a very affordable price. Kaya tinarget niya ang mga tulad nila noon na ikakasal pa lang. Sino mag-aakalang ang ceramic sets na ito? Murayta lang pala. 200 pesos ang pinakamurang ceramic set ni Kate, habang ang pinakamahal naman umaabot ng 1,500 pesos. Unti-unting napaikot ni Kate ang puhunan hanggang nakaipon sila ng pandagdag para sa kanilang dream wedding. At noong April 2022, finally, natuloy na ang pangarap na kasal ni Kate at Carlos. Thank you for fighting with me and overcoming the trials that we had. Ang sinumpaang for better or for worse at for richer or for poorer, maaga sinubok dahil sa kanilang pinasok na negosyo. Ang naging struggle talaga namin, pag dumadating sa mga clients na may basag, ganyan, so syempre, kailangan namin palitan, no? And also, i-cover namin yung shipping fee. Para maiwasan ang pagkalugi, sinigurado nilang sa mga sumunod na shipment, safe and secured na ang kanilang produkto. Ang ginagawa namin, kailangan shockproof, basagproof. Kinahagis talaga namin dito. Kasi yun yung way namin na parang ma-ensure na dadating sa mga kliyente namin na maayos na maayos. Kasi nga, usually pang events, pang kasal. Titignan namin kung ano yung maitutulong namin. Kunyari, nagkaroon ng may basag na mga items, no? So, papalitan namin pag may mga, kunyari, nasirang box, papadala kami ng extra boxes kung ano yung pwede naming ibigay sa kanilang tulong. Ini-import din ni Kate ang ceramic sets mula sa China, kaya naging challenging din para sa baguhang negosyante ang pag-aasikaso ng logistics. Yung transportation, isa yan sa naging malaking struggle ko kasi napakarami kong tinry. Meron yung mga sobrang bilis pero sobrang mahal. Buti na lang, nakahanap din ako ng ng partner namin dito na parang maayos talaga sila na forwarder company and affordable for me. Ang mga napagtagumpay ang problema sa negosyo ang dahilan, kaya mas nagiging matatag ang pagsasama ni Kate at Carlos. Talaga namang match made in heaven! Speaking of a perfect match, meron tayong challenge sa mga kapuso natin dito sa Araneta City, Cubao. Ayan. Ang kailangan lang nilang gawin, itong mga bowl na to na nasa harapan nila, ay itapat nila dito. So, 1, 2, 3, para malaman kung matchy. Ang mga kapuso natin na makakaroon ng perfect match ay makakatanggap ng 100 pesos! Ayan. Kahit isang pair lang, ang tama ang match. Meron ka ng 100 pesos. Okay, ready? Sige, go. Kahit alin dyan, saan mo ilagay? Wala ma'am, nanghula lang ako. Nanghula ka lang. O, so, tingnan natin kung tama ang hula. Ang galing naman. So, dahil dyan, meron kang 100 pesos panglagay ng ramen. Okay. Ready ka natin? Okay, go.
Tara! Okay, parang hindi tama, ate. Bibigyan kita ng ulipang pagkakataon. Okay? Okay ka na dyan? Pakita mo yung bawol. Ay! Bakit? Para meron kang turn. Ay, ate! Tama! Ang galing! Ang galing naman ni ate. Tama! Meron kang 100 pesos! Ayan! Tapat dyan! Kung... Okay, bibigyan kita ng another chance. Dito na, number 3. Bakit dyan? Kasi wala sa number 2 eh, number 3. Ay ba, hindi number 1? So, yan, tama ka. Machi-machi ka. Oh, meron ka 100 pesos. Pwede natin. Dalila. Okay, game. Tara! Nay, isang chance pa. Para baka sakaling makatama tayo. Nay, tama. Yan! Meron ka 100 pesos, Nay. Bakit iyang kulay na yan? Favorite color. Favorite color mo ang? Pink. Bibigyan pa kita ng isang chance. Pero ano, final na yan? Ayaw mo na baguhin? Final answer na? Isa pa. O, tala na. Tatatlo naman kasi yun eh, di ba? Eh di syempre, tama yung kulay na nakuha mo. Yan, dahil dyan meron ka 100 pesos! Tulad ng mga kumasa sa ating game, may mga araw na swerte at nakakahit ng kota. Pero may mga araw ding sablay ang benta at better luck next time na lang ang drama. Gayon pa man, tinyagalang Kate ang pagbebenta. Kaya ngayon, unti-unti na itong nagbunga. Buwan-buwan po, around 6 digits po yung kinikita namin. Nakakapag-ipon na rin sila ng pambili ng sariling bahay. At ang sobra, inilalaan nila para sa mga bakasyon sa loob at labas ng bansa. Deserve! Ang advice ko sa mga magsisimula ng negosyo, no, kailangan maging matyaga tayo and huwag tayong tumigil. Kung meron tayong passion para magnegosyo, hindi sana natin gawing hadlang yung mga hindi natin alam. Lalo na sa panahon natin ngayon, lahat nasa internet. Talagang magtsatsaga ka lang at hahanapin mo yung tamang produkto at tamang market para sa'yo. Pag may mga nagsarang pinto, tiyak na may mga panibagong magbubukas. Ang isang beses na hindi pagsang-ayon ng panahon, maaaring magbigay daan ng panibago at mas magandang oportunidad at pagkakataon. Lahat tayo kinakarir ang mga ihahandang pagkain tuwing Kapaskuhan. At di naiiba dyan pati mga celebrity. Noong nakaraang Noche Buena, malafiesta ang handa ni Christopher Martin with matching lechon pa. Simple man ang pinagsaluhan pagkain ng pamilya ni Pulang Araw star Sanya Lopez, ang mahalaga raw, sama-sama sila. Last Christmas, very aesthetic ang mga handang pagkain at table setup ni Bea Alonso. Ngayon taon, hindi pa man Disyembre, nauna nang magpa-party si Bea. Nag-host siya ng intimate Thanksgiving party sa kanilang tahanan para sa cast at crew ng kanyang seryeng Widow's War. Ngayong holiday season, host din ba kayo ng party? O kasing simpleng salo-salo? Hindi na kailangan ma-stress sa paghahanda. May mabibili na mga food tray at pack meal na kayang ma-deliver sa mismong araw na in-order. Maghihintay lang ng 3 oras para mailuto at voila! Handa na sa handaan! Oh my gosh! November 16! Ngayon yung punta ng kumari. Wala ko na handa! Ha? Mapapainom ako ng tubig! Wait! Ano naman? Puro soft drink yan laman dito! Ano, hindi ko na lang sila pakakainin. Painumin ko na lang kaya ng soft drink. Paano ba to? Saan ako hahanap? Ang hirap pa naman mag-order ngayon. Lahat lagi pagkakailangan 1 day advance, 1 week, ganyan. Sino kaya? Baka meron yung bigla, yung pwede ka magpa-deliver today. As in today, kahit pa ano yung o-ordering ko, pwede. Meron kaya? Sus, nakaka-stress. Nakaka-stress, ha? Nakaka-stress. Stress no more. Si Dice na raw ang bahala sa problema ko. Ang negosyo niya kasi food trays at pack meals na kaya ng same-day delivery.
So before, ang The Happy Caterer, kailangan advance order kami. We need at least 1 day to prepare your orders. And marami sa mga customers namin, tatawag, sasabihin nila, oh may party kami mamayang gabi, o biglang may bisita kami na darating. Noong una, hindi namin matanggap, but eventually, hindi mo na sila matatanggihan eh. So we needed to come up with a plan na kailangan na maibigay natin on the same day. So nag-start na kami mag-offer ng same-day delivery. We can deliver your orders within 3 hours lead time. Para raw makayanan ng same-day delivery, kailangan ng maraming tao. Before, actually, nung nagsa-start kami, ako lang yung nagluluto, ang wife ko ang sasagot kay customer. Now, 2024, we now have 16 staff working at The Happy Caterer. Kailangan din ng malaking kusina o commissary. Ang kitchen ko lang noon was a hallway kitchen sa bahay namin. Kinonvert lang namin. Fast forward to 2024, finally, nakapag-ipon na kami at nakabili ng professional kitchen na restaurant grade talaga na kitchen at naka-acquire na rin kami ng isang bahay para talaga sa operations na ng The Happy Caterers. Kaya ang orders na kaya raw nilang gawin ngayon sa isang araw, daan-daan na. On a good day, nakakapaglabas kami ng 150 to 200 trays pag walang occasion. But if may occasion, umaabot na kami to 450 to 500 trays sa isang araw. And with our new place today, we plan to expand and makapaglabas pa ng mas marami. Ang kita naman, tumataginting na 6 figures sa isang buwan. Mabibili ang kanilang packed meals mula 150 hanggang 499 pesos, habang ang food trays naman ay nasa 699 hanggang 2,499 pesos. Mayroon din silang big trays, good for 30 to 50 persons. Ay, nako! Buti na lang, nako, meron pwedeng mag-deliver ng mag-deliver dito in 3 hours, di ba? May makakapag-deliver in 3 hours. Ayan, ready na ako para sa mga bisita ko. Oh. Ang dami ko pang choices dito, di ba? Unbelievable, di ba? Na meron kang ganitong maihahanda sa mga bisita mo dahil sa ikaw ay naka-forget ba? Ayan, ha? Naka-forget ba? Tao lang. Sorry, pasensya na. Meron na tayong taran! Magsasabing hindi ako handa. I'm so ready to welcome my guests and visitors. Dami! Sa food trays, may 30 putahing pagpipilian. Bestseller nila ang baked salmon, roast beef at hickory pork belly. Original recipe raw ni Dai sa mga ibinebenta nilang pagkain. Nagtapos kasi siya at kanyang misis ng culinary arts. Harap. Nauna pa ako sa bisita ko kumain. Wala ko itulak kabigin sa handa na to. Sarap ng mga in-order ko. Mabubusog sila. Busog din ako. Wala akong masabi. Wala akong itulak kabigin. Lahat gusto kong kabigin sa tiyak ko. Dahil ang sarap lahat. Parang hindi ako makapaniwala na in 3 hours makakapag-deliver siya ng gantong kasarap na mapagkain. Sarap talaga. Grabe. Everything is under control. Sarap, kaya muli ako. Sino mag-aakalang last-minute preparations ito? Nang sinimulan nila ang negosyo, wala silang inilabas na puhunan. Ang ginamit nilang panimula, ang mismong down payment na galing sa kanilang customers. Side business lang nila ito noon, catering business kasi talaga ang kanilang negosyo. Dahil bawal ang social gatherings noong pandemya, nagsara ang kanilang catering business. Nauso naman ang food delivery kaya ang dating sideline na food trays biglang lumakas. Pero kahit maganda na ulit ang takbo ng negosyo, noong taong din yon, isa pang problema ang dumating. Dahil Christmas siya, natuwa kami sa pagtanggap ng orders kasi dumami bigla eh. So first time namin makakuha ng maraming orders, tinanggap namin ng tinanggap. Kaya lang, problema, 4 lang kami. Nahirapan kami, na-overwhelm kami sa dami ng orders. Hindi na namin siya mahabol o hindi na namin siya magawa agad. Up to the point na tinatawagan na kami ng mga customers namin. Tinatanong kami, scammer ba kayo? Sinascam nyo ba kami?
Kaya natututo raw sila sa kanilang pagkakamali. Para sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy na ang tagumpay ng kanilang negosyo. Do not let failures and setbacks discourage you sa pagbibusiness. So, pag kami nangyaring mali or pumalpak ka, huwag kang panghinaan ng loob. Tignan mo saan ka nagkamali, i-check mo, and then improve mo. Kasi that's the best business lesson that you will get para sa business mo, yung sarili mong kapalpakan. Kasi after nun, dun ka gagaling. Ngayong panahon, nakaliwat kanan ang mga selebrasyon, hindi mahalaga kung engrande o simple ang handa. Sapat lang yung nakayanan. Pero sa negosyo, di pwede na. Dapat laging garantisado ang kalidad para happy customer, business, wagi. Ang pagka-delay ng kasal ni Kate, malaking kita pala ang dala. Imbes na magmukmok, nag-isip siya paano mapapakinabangan ang mga souvenir na ipamimigay sana. Ang ending, surprise negosyo pala. Ang proud Kapampangan na si Chef Fatima, hindi lang naisip ibida ang galing at sarap nila sa pagluluto. Naisip din niya ipagmalaki ang kanilang tradisyon sa napakaganda at sarap niyang parol cake. Stressful man ang paghahanda tuwing may occasion, nakaisip naman si Dice ng solusyon, hindi lang para sa kanyang mga customer, kundi para rin mapagbuti pa ang kanyang negosyo. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.